Nadungog nato ang mga pulong sa Ginoo karong adlaw. Didto sa unang pagbasa, gitudlo kanato sa Ginoo pinaagi kang propeta Osias nga nag-ingon ang Ginoo, "O Israel, o Huda, unsa may buhaton ko kanimo? Ang imong gugma kanako sama sa gabon sa buntag, og ang yamog sa nga dali ra gayud mahanaw." Kunya, ingon siya, "Ang akong gikinahanglan, mao ang gugmang walay paglubad, dili ang mga halad, ang kahibalo bahin sa Dios, o dili ang mga halad nga sunugon." Mao nay iyang giingon pinaagi kang propeta Osias. Iya karon gipahimangnuan og iya kitang gipahinumduman nga kinahanglan ang atong mga buluhaton naka-angkor sa gitawag natong gugma sa Ginoo. We remember nga mingon si Jesus, the greatest of the commandments is love God above all. Subos sa gipahinumduman kita nga kinahanglan ang atong personal devotions, ang atong communal piety expressions, ang atong mga celebration sa liturhiya must be anchored of this love. When we participate out of love of the Lord, not out of compliance. So kinahanglan mag-move on ta. Gikan ani sa sinugdanan siguro, mayunta nga moadto ta sa misa kay ingon atong katikista nga matambong gayud sa misa. Labi na sa misa sa Domingo kay mortal sin kung dili mo tambong. Gikan ana nga panghuna-huna, move on ta ngadto sa I want to participate in the Mass because I love the Lord. So from simply compliance of what is commanded into embracing, into internalizing the values of these practices. Nga ang gugma nato kung compliance sa gani ang atong pagsunod, pagtambong sa atong mga kalihukan, dali ra gyud ta nga masipyat, dali ra ta nga mawala, dali ra ta nga pulan. Apan kung kining tanan naka-angkor sa atong gugma sa Ginoo, bisan pag muuwan makasimba man gyud ka, bisan pag nagbagyo makarosaryo man gyud ka, bisan pa og naay mga kakulian ang uban dili maayo ang paminaw sa lawas apan makasimba man gyud. Nganuman, because attending and participating in the Mass, praying the Rosary, reading the Bible, the Word of God, and other practices nato is anchored in love. Basta ka nang nahigugma bitaw, mubuhat, bisan og ang lawas usahay dili maayo, apan mubuhat gihapon. So mao na ang giingon sa Ginoo ngadto sa iyang katawhan, unsaon taman kamo Huda og Israel, ang inyong gugma nako sama sa yamog sa sayong kabuntagon, dali rang mahanaw, sama sa kanang kuan ba sa kaadlawon bugnaw apan taud-taud init, sama ni ining inyong gugma nako, dali rang mahanaw. So ang challenge niya mao nga to internalize that love of the Lord. Unsa ingon sa Ginoo, love God above all with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength. But ang katawhan sa Israel, they love more their idols, they love more their businesses, they love more their things, their own things, rather than loving the Lord. Sa mingon ng Ginoo, mao na ang gipapanton ko kamo sa mga propeta, nya nasinati ninyo ang mga kalisdanan, mao na ang resulta, consequence na sila sa atong pagkamasupilon sa gugma sa Ginoo. Unya karon pag-abot nato sa atong gospel, duha ka tawo nga nagampo o kini gisulti ni Jesus ngadto sa mga tawo nga naniguro nga sila maayong tawo. Naniguro nga sila relihiyoso na gayud kaayo. Naniguro nga sila duol na sa Ginoo. Unya gisulti kini ni Jesus
aron nga makasabot kita sa ato ba sa pagtulunan mahitungod sa pagampo. So una, dunay usa. Ang usa ka Parisiyo. Ang Parisiyo adto siya dito sa templo, sulod sa templo sa Ginoo, unya nagampo siya. Hangad siya dito, Lord, salamat kay dili ako limbungan. Lord, salamat kay dili ako himabay. Lord, salamat kay ako nagbuhat ingon ani ana siya. Dili ako hakog, Lord. Salamat kay diwa ko makapanglimbong, Lord. Salamat kay dili ko himabay, Lord. Salamat kay dili ako sama ni anang kobrador buhis. Nas pikas, Lord, tan-awa dito, Lord, o, dito nag-ampo tong usa, limbungan kay na sa Lord, kanha sa Lord, na niadto siya sa Ginoo, nag-ampo, apan at the end, ang iyang pag-ampo is not really praying. It's not prayer. Unsa man di ay kanang iyang gihimo. Ang iyang gihimo mao ang pagpasikat sa iyang kaugalingon, pagpasikat dito siyang kaugalingon sa Ginoo. Lord, thank you kay ako di ko himabay, di ko kuan, Lord, di ko limbungan, di ko hakog, Lord. Naghatag ko nimo, Lord, og 10% sa akong income, Lord. Kumbaga ingon sa Ginoo nga, Lord, nakay utang nako. Bless me because I obey you. Bless me because I give you my 10%. Bless me because I am good. Prayer of entitlement, claiming. So, ang iya dito, ang iyang nakita, ang iyarang kaugalingon. Unya ikaduha, iyang gikumpara ang iyang kaugalingon sa uban nga tao. Unya at the end, mingon si Jesus sa mga tinunan, dili ang Parisiyo ang gikahimutan sa Dios sa iyang pagampo. Ang katong kobrador sa buhis, adto siya, the same temple iyang gisudlan. Pero pagsulod niya, anaa ka ng dako nga pagpaubos sa kaugalingon. Unsay giingon diri, dili gani siya muyahat, muyahat ngadto sa langit. Ang Parisiyo, yahat sa langit, telling God, this is who am I. Unya, ang kobrador sa buhis, pagsulod niya sa templo, nagtindog siya sa layo. So, buti pa sa taas likod, nagtindog siya sa likod, dili gani siya mutanaw nga sa sanctuaryo, sa katong Ark of the Covenant nga gibutang dito sa templo. Dili gani siya mutanaw dito, nagyuko siya layo og miangkon sa iyang pagkamakasasala, nagpamukpok sa iyang dughan og miingon, O Dios, maluoy ka kanako kay usa ako ka makasasala. Miingon si Jesus sa mga tinunan, ang gikahimutan mao kadto siya, dili katong Parisiyo. Ang katong gikahimutan sa Ginoo, ang maong magbalan katong kobrador sa buhis. Ngano man nga nagikahimutan siya, ato tan-awon nga pareha sa silag templo nga gisudlan, pareha silag purpose magampo ngadto sa Ginoo, apan managlahi ang ilang kinaiya. Ang usa proud of himself. Proud siya nga mao ni iyang nabuhat, mao ni iyang achievements. Ang isa way ikapanghambog. Ang usa nagpamukpok sa iyang sala, sa iyang dughan tungod sa iyang sala. Ang isa, ang kaning kitaog og kobrador sa buhis, nagpalayo, but ipasabot nga, Lord, I am at a distance. Kay ang sala magpalayo man nato sa Ginoo. The more we sin, the farther you are from God. But this God hears the prayer of the sinner, even if the sinner is so far away from God. Kay ang gitan-aw sa Ginoo nga iyang gikahimutan, dili ang imong sala nga imong nabuhat, kundili ang kasing-kasing nga mahinulsulon, ang kasing-kasing nga nagpamukpok tungod sa kasakit sa iyang sala, ang kasing-kasing nga nakita ni Jesus nga nagpaubos sa iyang atubangan, ang kasing-kasing nga miangkon,
ang kasing-kasing nga dili mapagarbuhon mao'y gikahimutan sa Dios. So when we pray, unsa man ta nga matang sa atong pag-ampo, parisiyo, kobrador sa buhis. Sometimes we come to the church, sometimes we come into prayer, sometimes we visit the adoration chapels to tell God who we are. To tell God yung sa akong posisyon sa kalibutan. But God is not on that way. God is on this way. Accept your sins, humble yourself, be sorry to God. Mao na nga, kung mag-ampo ta sa Ginoo, wala gyud kay angay ikapanghambog. Buotan ka karon, di ka dapat manghambog at tubangas Ginoo. Kaya nga naman, kanang pagkabuotan, gisugo, manggod na niya, tumana ang mga kasuguan. So, maunang naningkamot ka pagkabuotan, it's not because of you, but it is because you are commanded to do so, and what made you buotan is the grace of God. Take note nga, ang atong human nature, because we are already fallen in nature, ang atong human will is most of the time in contradiction, contrary to the will of God. That is why we need the assistance of the grace of God for us to become obedient to His divine will. So kung buotan ka, ingna si Lord, Lord, salamat sa imong grace. Salamat sa imong grasya, Lord, nga nagtukmod o nagdasig ka nako nga magpakabuutan because of you, because I love you. Kana bitong mahigugma, mabuutan man na. Sige, let's take a look at our human experience. Kana bitong, mga laki, natong mga nanguyab pa mo sa inyong asawa karon, o kanang mga nanguyab po, doon ay uyab-uyab, na relationship. Pag-abot sa balay sa imong gipanguyaban, buutan yung kakaayo. Mayong gabi inang, mayong gabi inom, good afternoon ma'am, good afternoon sir. Pag-abot sa inyong balay, di ganit kami nga ni mama ni mo, ma, good morning. Nya, pa, good morning. Oy, mukaon ragyo ka diritso na dito. Di ganit ka mutabang, paabot sa balay sa imong kanagipanguyaban. Sus, manghugas plato, mukabuok tubig, manglimpyos lamisa, manilhi, ganito, mutabang bisagong sa balay, haskang gahayad-hayad, rin taon dito kanang lingkuranan. Di gyud matuma, di gyud masugos gini kanan. Anak, pagkuan sa dito anak, unya na ma. Kay nalingaw og duwa po dito sa panguyaban sa balay sa ilang gipanguyaban. So pastilan buutan gyud kaayo. Ang ma-inlove mahimong buutan. So ang ma-inlove babait. Ang hindi ma-inlove papangit. O na hangtod karon maot lang gyapon tagnaong tan-aw ta sa samin no kay ang ma-inlove kanang imong naong nga subidahon kayo tan-awon sa samin tungod kay itumon patagpanit unya pagaw muguton pagitag dagway kanang dili ma-inlove mugot og dagway pero kanang ma-inlove ka hayag imong dagway tingsion kada adlaw tingsi. So, yung sama na in love mo sa Ginoo o wa mo ma-in love, kanang wa ma-in love, mao nang mugot og dagway kana para nang imong tapad. Mao na siya. So, ang kuan nato nga kung in love tas Ginoo, smiling. Bisan og na ay mga problema, smile ra gihapon. O sa gingon sa kanta, tawanan mo ang iyong problema. Na, tawanan mo yung problema. Nya, ingon bitaw ta nga magagawa natin ang lahat ng bagay. No? We can do everything because of God. Na kung mauni, itong tanawon nga, kung sa di atong gikinahanglan kung mag-pray ta. Sige, kung mag-pray. Una, when you think of going into prayer, prepare yourself. Andam sa imong kaugalingon. Ang una nga pagpangandam, tanaw nimo, am I humble enough to face God? Ato bang magkas Ginoo kung mag-ampo ta? Mapito nga, kabantay mo sa ato sa simbahan, sa atong practice, when we pray,
we kneel. O sa di ay ka nang kneel. Of course, it is a sign of worship, but it is a sign of humility. Sa una bitaw katong nakaabot ko sa mga katiguangan na to, magampo ganita di gito musugot nga maglingkod rata. Makusian ka sa imong lola, makusian ka sa imong katikista. Kay kung magampo ta, muluhod yun ta diha sa simbahan, muluhod ta sa atubangan sa tong altar, diha muluhod ta. Nganuman, ang pagluhod, nagkahulugan o pagpaubos sa kaugalingon. Pero karon tungod sa mga balatian sa lawas, mulingkod. Basta ang imong disposition sa kasing-kasing, you humble yourself before God. Ang imong posture, makonsider kay naa kay arthritis, hubag imong tuhod, o na di na ka makaluhod kay bugat na kakaayo, kay wala na sobra sa timbang, nga na dito. Okay ra na siya. Basta importante nga, ang imong disposition, you come to prayer with utmost humility. Kaduha, magampo ganita, kinahanglan, mag-angkon ta sa atong sala. Ang puno nato atong sala, ayaw pag pangitag alibay, kay kitar ba usahay mo ingon pa nga, Lord, nakasaha ko, nakapanglibak ko na maing kadto mag-usang babayhan na good po, Lord, kaya nga mapong sinuloban, making ana, mapulimaw, nakapanglibak po. Ato na bang i-justify ang atong sa ato bangas Ginoo, mo nang pag-abot sa kumpisalan, madugay ang pari. Kaya nga naman, Pader, akong bana, ang pag-abot niya, Pader, hubog mo sa kayo, Pader, di kayo manghatog sa, wami ipatugsudan, hubog-hubog sa, i-justify lagi nato tong sala ato bangas Ginoo. No, pag magampo ta, ang kuna imong sala. Tanawa ang katong kobrador sa buhis, mingon siya nga, Lord, maluoy ka kanako, kay ako makasasala. Giangko niya ang iyang state of being a sinner, but sinner as we are. Remember, you are loved perfectly by a loving God. Sinner as we are loved by a perfect God. So mo na nga nindot kayo nga when we come into prayer, kinahanglan humility sa atong kaugalingon, pagkahuman, naka ng pag-angkon sa atong mga sala, unya. Do not look for someone or something to blame because you have sinned. Dili i-justify ang atong pagkamakasasala ato bangan sa Dios, kay God knows who we are perfectly more than we know ourselves. Our God knows very well who we are. So kumaunik ta na atong tan-aon nga magpaubos, moangkon sa atong mga sala, dili mangita og someone to blame sa atong pagkasala, ingon ana ato nang angkonon gyud sa tubangan sa Ginoo. Unya, kabantay ta nga sa atong human experience ang kasagaran o kanunay gyud nato nga kana bitaw makasata, paangkonon mo ta sa atong mga sala, ang atong nanay. Diba? Sa una kabantay ta kay takato mga edad-edad nako mga edad-edad nako kani mga bata-bata karon basin lahi na pud lang kasinatian. Sa una bitaw, kung makasala ta, paludhon mo tas munggos or padulon tas asin. Diba? Nakaluhod mo sa asin. Ito, atubang sa altar. Unya, paangkunon ta sa to mga sala. Moingon si mama, pangayog pasaylo sa Ginoo kay nakasa ka. Ito, kay ang atong inahan dili gayud malipay nga kita makasala. Mao sa balay sa una, ang most of the time ang disciplinarian usually mga mama, kay ang pagbati sa mama dili siya ganahan nga ang iyang anak mahimong makasasala. Mao ni nga ang atong devotion sa Birhen Maria sa regla, no kanang regla di ba balaod man na siya. Ang atong inahan ang iyag yung pangandoy nga kitang tanan mahimong masinugtanon sa iyang anak. Ang iyang gigunitan nga iyang anak must be the rule of our life. Ang regla, mento sa atong kinabuhi, ang atong sundon nga balaod, kanang iyang gigunitan sa iyang kamot, kinsa si Jesus. So Jesus is the rule of our life, o maong na siya. Malipay ang atong inahan.
Ang atong pagdebosyon kaniya makahatag kaniya og kalipay nga makita niya kita nga mga nagdebosyon niya mamahimong masinugtanon sa iyang anak. Unsay mando niya diya sa John chapter 2 verse 4 or 5, mingon siya, buhatan ninyo bisan unsay isugo ni Jesus kaninyo. Buhata bisan unsay iyang isugo kaninyo. Mao na ang pangandoy sa atong inahan. Usa, let us be like the tax collector. Usa may sugo ni Jesus, pag-ampo kamo ingon ni ini, di ba gitudloan tag our Father. Una gitudloan ta ni Jesus, pag higugma ay kamo, higugma ang inyong isigkataw, higugma ang Dios labaw sa tanan. Si Mama Mary will be very happy if she sees us nga mahimong mga buotan, nga mga deboto sa mahal nga Birhen, bideboto nga masinugtanon sa kasuguan sa Ginoo. Manindog kitang tanan ug ato karon nga ipadangat sa Ginoo ang atong mga pangaliya.